excited. Yung parang gustong-gusto nilang masensus ko sila. Sabihin nila ay, sige, kami muna, kami muna. Tapos, ang iba naman, sabi ko, doon tayo sa inyong bahay. Ay, sabi niya, ay, wag na, dito na lang. Pag nakita pa nila ako dyan, nag-upo lang. Sabi ko, doon na tayo sa inyong bahay para maganda ang kwento. Dito na, bakit doon pa? Hindi na ako pumunta sa kanila. Doon na lang ang bawat. Diyan ako nakaupo sa, naka-standby lang sa may tindahan. Isa sa mga pinakamadalas na hamong nakaharap ng mga taga-census at mga pinuno ay ang pagpapaliwanag sa mga tao na walang kinalaman ang isinasagawang census sa pagpasok ng pagmimina sa kanilang lupaing ninuno o anumang proyektong mapandin lang o makasasama sa kanilang mga pamayanan. Ay baka naman gaya ng mga nangyari itong sa ibang tribo na kami maibintan ninyo o nila sa ibang grupo. Kumbaga, ang aming mga pangalan o ang aming tribo ay parang gamitin nila para pagkakitaan nila. Pinaliliwanag ko po yung sa kanila, yung kahalagaan na talaga masinsus lahat ng hindi lang po siguro ng aming tribo, maging ng buong tribo ng Marindan Mindoro. May mga pamayanan na madaling napuntahan at na-census. Pero may mga pamayanan din kung saan medyo naging mahirap ang pagsisensus dahil sa iba't ibang uri ng problema. Yung nga, malalayo po yung lugar at talagang nahirapan po kami. Meron din pong ayaw magpasensus sa amin, pailan-ilan. Gutom, sobrang pagod. Tapos pagdating pa po sa lugar, kaunti lang yung tao na kanilang mararatnan at iikot pa sila sa kabilang bundok at doon hanapin kung saan talaga naroon yung mga katutubo. Naranasan ko, 13 ang anak, ay hindi alam kung ilang taon yung anak niya. Hindi ako umabot na ng mga alas 10. Tagal. Mahirap nga dahil sa totoo lang ito Halimbawa ngayong hapon, siyempre gusto kong matapos ang trabaho ko. Ay hindi na ako maghapunan. Kanya-kanyang bahay na ako nagpupunta. Hindi po din sila pinipilit na mga tagapag-census po dahil unang-una ay nailinaw na po sa kanila ng mga organizer ng grupo tapos na ganito po ang layunin ng census, ganito po ang paggamitan ng census. Basta mugit kumulang po ay naipaliwanag nila tapos pagkatapos doon ay tumanggi pa rin sila sa Hindi na ho pinipilit namin yung umayaw po sa census. But ang kalagahan lang po noon, alam namin na hindi po sila nagpa-census kung ilang sambahayan ang naroon. Nakatulong ng malaki na ang mga taga-census ay kapwa katutubo mismo, kaya't mas madali silang makipagpalagayan ng loob sa i-interviewin at miyembro ng pamilya bago sila magpatuloy sa pagtatanong. Sabi ko po ay magandang gabi po sa inyong lahat, mga pamilya. Sige, pinapasok na ako. Tinatanong nila ako kung ano ang sadya ko. Sabi ko, ako yung mag-census. Alamin ko ang inyong buong pangalan at kung anong mga tinapos nila, ilan ang anak nila. At saka pinapaliwanag ko sa kanila kung ang kahulugan ng census. Sabi ko ay malaman ang bilang ng mga mangyan sa buong mundo dito sa atin, sabi ko. Kamti, may na-census na 5 alangan. At bilang pangunahing tagapangalaga ng sarili nilang mga datos, ibabalik sa mga samahang pantribo ang mga datos matapos maisaayos ito sa isang imbakang datos sa computer upang mapangalagaan ito ng pangmatagalan at para mas maging madali ang pagsusumada at paggawa ng mga ulat. Sa proseso din ng pagsisensus ay napapalakas din yung mga kakayanan ng pamayanan sa pagsusuri, sa pagpaplano kasi hindi lang naman datos ang tinutukoy natin dito. Ang datos na magagamit ng pamahalaan, datos na magagamit ng mga gustong tumulong o datos na gustong gamitin ng mga nagpaplano. Pero gusto din natin na yung datos na makukuha natin ay may direktang benepisyo dun sa pamayanan. Isang paraan ito
ng pagpapalawak ng kalayaan na natatamasa nila. Hindi lang sa mga batayang serbisyo, pero pati sa usapin ng kahit mismong pagbibilang o pagtutukoy kung sino sila, ilan sila at nasan sila. Sa pangkalahatan, maituturing na matagumpay at makasaysayan ang proyekto. Ito ang kauna-unahang sensus ng mga katutubo ng isang buong probinsya na isinagawa ng mga katutubo mismo. Ito ay naisulong ng proyekto sa pamamagitan ng patuloy na pag-uusap at paliwanagan na ginagabayan ng malalim na pagrespeto sa kultura at natatanging kalagayan ng mga pamayanan. Ang pagtitiwala sa kakayahan ng mga katutubong pinuno at mga taga-sensus sa isang gawaing kadalasan ay tinitingnan bilang teknikal o mahirap isagawa ay nakapagbigay din ng dagdag kaalaman at karanasan sa kanila. Nakatulong ang gawaing pagsisensus na maiparamdam sa mga naging kasama sa proyekto na sila ay kinikilala at ninanais na hindi lamang bilangin, kundi lalo't higit maging kabilang sa paghubog ng proseso ng pag-unlad. Mismo silang katutubo ang gumawa sa malayo man at malapit, ibig sabihin, sa kabundukan man at kapatagan, pinagtiisin namin para ibig sabihin maging makita namin ang buong populasyon ng tribong Buhid. Doon nila makikita o makikilala na kami pala ay isa rin sa kabahagi bilang isang mamamayan sa Pilipinas. Kahit na masasabing maliit na porsyento pa lamang ng kabuuang dami ng mga katutubo sa Pilipinas ang maayos na nabilang, ang mga pamamaraang ginamit at napaunlad sa proyektong ito ay maaaring ipagpatuloy sa iba pang mga lugar na may katutubo. Masalimuot ang proseso. Marami at mahaba ang pag-uusap at paliwanagan. Paulit-ulit ang pagtatanong. Kawalan ng tiwala ng mga katutubo sa mga layunin ng sensus at marami pang iba. Ang mga ito ang malalaking hamon sa kung sino man ang magsasagawa ng sensus sa mga pamayanang katutubo. Ang landas na hinawa ng proyekto ay isang magandang simulain sa makabuluhang paglalakbay tungo sa isang lipunang nagbibigay halaga at paggalang sa iba't ibang mga katauhan at kultura ng mga katutubo. Huli na ba lumbadan da indong danawan manumayan yaw